Hello, what's up? This is Cotman back again for another unboxing and first impression video muna tayo kasi medyo natutuwa ako rito. Ang daming nagtatanong, daming nagre-request na i-review ko rin daw itong budget smartphone, the Infinix Hot 40i. Nasa 4,000 lang ito. Actually, nabili ko siya ng 4,000, bali 3,800 yata, 3,900, pero syempre mayroon pa shipping fee. So, umabot pa rin siya ng 4,000. So, 4,000 pesos, worth it ba si Infinix Hot 40i? Pero I think the regular price is umaabot ng 4,500. Yung talagang totoong original price niya. Pero let's see pa rin kung worth it siya sa ganung presyohan. Okay? So, expectations muna bago tayo dumiretso. This has 128GB na storage. Laki na agad. 128GB na agad tayo. And this one has, not 16GB of course. This is actually 8GB lang. 8GB na physical memory RAM and 8GB na virtual. So, bibilangin lang natin dito is yung totoong 8GB lang. Scam po yung 16GB na yan. Huwag natin masyadong paniniwalaan yan at dahil matagal nang merong extended RAM ang Android mula pa Android 1. Ito ay ginagamit na lang ngayon pang marketing. Just so you know lang, reminder lang na sa mga na-hype dyan kasi nilalagyan ng ganito. Dinodoble nila kunwari yung virtual RAM. Virtual means fake. Yun yung word virtual, not physical. Okay? Dami pa rin kasi nauto eh. Pasensya na kung ini-emphasize ko yan ha. May magic ring. Ito, gimmick lang to. Alam ko na to eh, yung magic ring yung sa may taas ng camera. Gimmick lang po yan. Parang kagaya sa iPhone na, yan parang ganyan o. Yan. Gimmick lang yan. Actually, kahit sa iPhone, gimmick lang din yun eh. And of course, meron tayong 90Hz screen refresh rate, punch-hole, good. 50 megapixel dual cam, malamang yung dual cam na yun is 2 megapixel lang isa. Basura po yun ha, basura, 2 megapixel. That's 50 megapixel lang ang totoong camera. Then 32 megapixel na selfie camera, okay? Konting basa pa tayo, 18 watts, 5,000 milliamp hour battery. Kesyo may Xbox daw. Okay, tetingnan natin eh. Side-mounted fingerprint, 200% volume. Talaga lang ha. Pag ito hindi malakas ang volume, talaga naman. Pero siyempre, ilalagay pa rin natin ang expectation natin sa 4,000 pesos na expectation. Android 13, 4G lang to of course, and yun ang gusto kong hanapin. Unisoc T606 lang ang kanyang chipset. So actually maganda-ganda rin naman kahit paano ang experience ko sa Unisoc T606. So expect ko na meron tong 5 GHz din na Wi-Fi. So again, dapat standard na ngayon na even budget phone na around 3,000 meron ng 5 GHz. So 2.4 GHz at 5 GHz na Wi-Fi. Kasi meron si Infinix Smart 8 at kung ano pa mga 3,000 pesos na na-review ko recently, lahat may 5 GHz Wi-Fi. Kaya hindi ko matanggap yung Tecno Spark 20 na walang 5 GHz. Eh, nasa 4,500 to 5,000 yun. My God! Unforgivable! So, buksan na natin. Lalala, mag-unboxing ay masarap gawin. Eto na nga. Tabi mo natin to. So, ito yung phone. Itatabi muna natin. Para hindi na natin balikan, tingnan ko muna yung mga kasama niya sa box. Hopefully, meron mga jelly case. So, may jelly case. Ay, transparent. Well, at least may jelly case. May jelly case. So, meron tayong pangsundot niya ng SIM card. Jelly case na transparent. In fairness, may style. Sayang, ginawa na lang sana ng gray or black. But, okay. At least merong protection tayo sa phone. Kahit mumurahin lang to, alam ko pinaghirapan nyo naman ang perang pinambili nyo. Kaya kailangan may protection pa rin talaga yung phone. So, warranty card na hindi ko naman nagamit ever. Hindi naman kasi ako basta-basta nasisira ng phone. So, kaya hindi ko nagagamit. 18 watts charging brick. Hindi naman sama. Hindi naman siya slow talaga. So, pwede na yan. Type-C and Type-A na charging cable at data cable na din. Wala na. So, ito po ang kasama niya sa box. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Yan lang po ang kasama niya sa box. Okay? Continue na tayo. So, kailangan na natin makita kung itsura talaga niyan. Ay, in fairness meron na agad screen protector. Good job kay Infinix dyan sa part na yan. Good. At matindi. Glossy metal, yung gilid. Kantong-kanto Dito sa taas, makikita natin nandun yung slit ng speaker. Hopefully, dual speaker to. Hoping lang naman, wala tayong nakalagay dito sa taas. Fairness, medyo may pagkaklase dating, medyo may pagka-premium ang feeling. Yung bigat nandun Dito sa kaliwa is nandito yung SIM tray. Siyempre, checkin natin yan. Pero in-expect ko na dapat to ay dual SIM with dedicated micro SD card. Meron nga! Oh lala! Test siyempre natin later yung kanyang mobile data. Sa baba is nandito yung kanyang headphone jack. Good. Microphone, the USB Type-C 2.0, and the main speaker. Dito naman sa kanan is nandito yung kanyang volume rocker at saka
power button, and I'm assuming dito na rin yung fingerprint. And of course, the camera sa likod. Kamukha actually nung Tecno Hot 40 din, no? So, parang walang pinagkaiba siya sa Hot 40 at Hot 40i. Magkamukha lang din. Meron tayong 4 na flash dun sa loob, and design ng camera module ay pinalaki lang ang itsura pero maliliit po yan. Yun lang. Sige, buksan na natin for the first time. For the first time! Yun! Balikan ko kayo. Skip tayo. Fast forward. So, yun. Kakatapos lang natin na CPU throttling test siya. So, 15 minutes lang po yan. Yan. First, initial test pa lang naman po tayo. So, sa detalyadong review, which is the full review, doon ititest natin siya hanggang 60 minutes. Okay? So, 41.8 degrees Celsius ang pinaka-highest niya na temperature. That's good. Hindi umabot ng 43. 127 nga lang yung kanyang GIPS. Highest GIPS. Tataas natin ang konti brightness. Yan, 127 GIPS lang po siya. With 82% na stability. May konting mabilis na quick na dip dito, pero overall naka-green naman yan, majority. So, 82% stability, 127,000 lang po yung GIPS. And initial test din sa kanyang Antutu score, yun, 233,000 lang po, okay? And sa nakikita natin, yung GPU po niya is mababa masyado, 22,000. Ang mataas lang yung CPU na part, 71,000. That means, hindi talaga ito budget gaming phone. Kasi sa GPU pa lang, kita na natin, which is yung nagre-render ng 3D graphics is mababa. So, this can play, I'm sure, ng mga games pero naka-low settings. Yun ang gusto kong i-expect nyong reality dito. And syempre, check natin bahagya saglit yung kanyang camera. So, sa camera po, meron po tayong 50 megapixel dito sa likod, main camera, and other one is useless po yan. Basura camera yung 2 megapixel. Ang consider lang natin dito is yung 50 megapixel and 32 megapixel dito sa selfie camera. So, ang video po niya actually both back and front, maximum settings lang po is hanggang 1080p lang po. As you can see, 1080p lang po siya. Walang 2K and wala rin 1080p 60. 1080p at 30 fps lang po. So, as expected na rin po yun naman actually sa kanyang price tag na 4,000. So, hindi tayo pwede mag-expect na mataas sa price tag na 4,000. Hindi naman tayo ganun kahibang, ano. So, yun yung sa video. And of course, may konting test na tayo na ginawa kanina habang naghihintay. Check muna natin yung mga pictures. So, yung mga kuha na tayong pictures. As you can see, medyo hindi nga lang ganun ka-detail, pero in fairness naman, sakto naman pag nag-zoom tayo, at least medyo nakikita lang natin dito na medyo nag-soften yung image kapag nag-zoom in talaga tayo. And dito rin sa kabila, pansin nyo medyo nagmumukha siyang oil pastel na parang hindi na pirong-pino. So, as expected sa kanyang price. Pero, kung titignan mo siya as is, maganda naman. And of course, di pa tayo sa medyo mas malapit na kuha. Ayan. So, eto may napansin ako sa kanya, medyo hindi ganun ka on point yung kanyang focus. So, pansin nyo, ang lapit na nito. Malapit na yun, no? Half body na yung kinuha. Pero medyo soft pa rin. Nagso-soften pa rin yung details pag nag-zoom in tayo. Pero, again, i-upload nyo rin naman yun sa social media. Mababawasan din naman yung quality. So, yun ang lalabas. Ayan. And then, close up pa tayo ng konti para mas makita nyo pa. Ito, medyo gumanda-ganda ng details. Pero, pansin nyo, hindi pulido yung sa bokeh effect niya. Medyo nag-blur dito. Part pa rin ito ng ulo. And, not to mention na malapit lang po yung kuha. Pero, in fairness naman, sa other details sa background, nag-blurred. And, lipat pa tayo. Ito medyo low light ng bahagya pero at least nagkuha niya ng maayos yung kulay nung suot ni Luffy. Pero of course, meron pa rin softening na nangyayari. And pero overall, maganda yung kuhang to, no? Itong isang to, maganda. And ito naman yung video niya, actually 1080p at 30 fps. May napansin lang ako dito na part, dito tayo, diretso tayo ng konti jump. Hirap siya mag-focus na kapag gumagalaw yung camera mo, nagpapan in and out ka. Medyo ang bagal niyang focus. So, what I do, kaya lumilinaw siya bigla, is dahil, pag lilinaw siya bigla, kapag pinindot ko na lang yung screen para mag-focus talaga siya kung saan siya mag-focus. Yun, pinindot ko ang screen dyan. So, medyo hirap siya ng bagya. Medyo may kabagalan po yung kanyang focus, ha. And sa ibang details, dito naman, Hot 40, ayan. Pansin nyo, hindi kita yung mga guhit ng, mga guhit itong sa may pangalan ko, no. Pansin nyo, hindi niya kita. Kahit na napakalapit lang po ng kuha, nagkakaroon ng processing masyado. May mga parts na yan, kita.
But ito yung pinakamalapit na part, hindi niya makita. So, I don't know what's happening here, pero yung focus niya medyo naiina ako. So, again, sa camera lang to, and initial test pa lang naman ito. Baka mag-improve pa siya, I don't know why. Pero napansin ko kasi meron ng system update na dumating. So, maybe sa detalyadong review or sa full review is iba ang story na yan. And possible na mas maganda. Pero, again, hindi ko sinasabing pangit talaga yung kuha. If you're looking lang na sa mga details, minor details, nandun po, medyo hindi niya makuha talaga ng perfect. But, overall, for a 4,000 pesos, actually, magaganda yung kuha na shots na. Ito, normal na picture mode. Selfie po ito. Walang bokeh effect. So, malinaw po yung background. And then, we switch to the bokeh effect. Medyo nag-blur naman ng konti yung background. So, nag-work naman yung background. And, of course, hindi perfect. May mga konting parang halo-halo doon or parang medyo punas ng kulay. So, pero nag-work yung bokeh effect niya. And overall, actually, maganda rin yung selfie niya for its price lang. Okay? Hindi pang mid-range, walang ganon. Huwag na tayo maglukuhan sa part na yan. Pero, overall, very acceptable and social media ready na yung makuha niya ng pictures. Okay? And of course, selfie video. Front camera, 1080p at 30fps. And 1080p at 30fps din actually yung sa rear camera. And so far, mukhang okay. So, okay naman, no? Yung mic lang, hindi lang ganun nga lang kapulido, but very usable pa rin naman siya. So, kung mga budget user talaga kayo, ito lang afford nyo, hindi naman po basura ang camera nito, both front and back. So, abangan nyo na lang yung full review para sa unit na to. Okay? So, again, patikim pa lang po yon. Patikim pa lang naman po ito. This is the unboxing and first impression. So far, namimit niya naman yung ina-expect ko sa kanyang price tag. Okay? Hindi po natin siya ikukumpara sa mga high-end, okay? Kasi napakakalokohan yon kapag kinukumpara natin ng 4,000 sa 10,000, 15,000 to 20,000. At meron pa nga dyan mga minsan nababasa ko, ikukumpara ang 4,000 sa Samsung flagship or sa iPhone. Baka nalipasan ng gutom yung mga taong yan. Anyway, so yun. As for the design, okay naman siya. Average for the 4,000 pesos. The camera, okay na okay din naman for its price tag. And the performance, as expected, medyo mababa. So, abangan nyo na lang yung full review nito. I-update ko siya. Baka magkaroon ng improvement dito sa update na to. I don't know kung improvement kaya itong update na to, but still, abangan nyo yung full review soon. Susunod ko na. So, hanggang doon lang. Again, this is Scottman. Kung gusto nyo mapanood ang full review nito soon, don't forget to subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon.